Okay, so medyo matagal. Uy, tingnan nyo. Wala nang alog yan. Kasi inayos nga natin. Wait lang, di ko. So, ano natin to? Di ko matandaan kung kailan pa ito dumating, pero dahil medyo busy tayo, so ayan, check natin. Check natin pala kung kailan ito dumating. Kasi syempre, kung natatandaan nyo, bumili tayo nung Xiaomi na ano dati. Ito. So, ang tagal na dumating, min. Ayun, oh. So, December 30. So, yung presyo ng black na CCTV or na dapo is, yung C211 yun, and yung tapo na ilaw is 299 isa. Pero sa setup natin, siguro unbox muna natin yung tapo, tapos sunod na video na lang yung ilaw. Pakita ko na sa inyo paano setup. So, dun muna tayo sa tapo. Uy. Tingnan natin. Yan. Yun nga, sinasabi ko, nung nakaraan, nag-unbox tayo nung Xiaomi na box. Or Xiaomi na CCTV. Actually, okay siya eh. Ang hindi lang okay yung ilaw natin eh. Wait. Hindi ko masyado makita eh. Teka. Yan. Okay na. Yan. So, tulad nga ng sabi ko, unahin natin to. Next video na to, pakita ko rin sa inyo paano set up. Yan. So, sa mga naghahanap kung ng black na CCTV, malamang, uy, may libre pala to. Kaso micro to, di ba? Micro. May ganito na ako nakatambak eh. Yan, may libreng micro USB. Uy, medyo durog. Hindi, sigurado ako, di sa paghagis ko, pero okay lang. I-set up kasi natin agad yan. At tulad nga sinasabi ko, i-compare ko doon sa Xiaomi. Ang maganda sa Xiaomi, mabilis kasi siya dahil nga may 5 GHz siya na network. Unlike nitong mga tapo, 2.4 lang. So kahit mabilis yung kahit mabilis internet natin, minsan matagal kumunik eh. Pero check ko na rin kung iba yung firmware na nito. Kasi yun napansin ko, yung sa mga lumang tapo, yung mga, hindi ko matanda yung version, basta mayroon, check ko yun nandyan. Yung mga lumang version, medyo matagal mag-connect eh. Pero yung mga medyo bago-bago, kasi may version 3, version 2, parang ganun ako nakita. Sorry. Pakita ko lang pala yung box. So, yan. Yung tapo, black, C211, yan o. Wala naman. Ito pa. Sorry. Yung C211 hanggang 512 na siya. Yung luma kasi, yung C210 at C200, alam ko hanggang 256 or 128 lang nga yata. Ito hanggang 512 na. Yan. Other than that, halos parehas naman motion tracking, 2K resolution. So, yun. C211, parehas naman eh. Wala naman silang binagbago. Yun nga, sana dinagdag na rin nila dahil nag-update naman sila. Ba't di pa nila dinagdag yung 5 GHz. So, yan. Person detection. Halos parehas lang din yan. Ewan ko, check natin kung may pinag-aibas pag sinet up natin. May technical support pala sila. Ito. Sa mga naghahanap ng technical support. Just in case, diba? May number. Yan. Di ko sure kung para sa lahat to, kung saan mo nabili, pero ito, meron siyang technical support. Di ko sure kung direct sa tapo to, or kung doon sa store na napibilan ko. Okay. So, out of the box, wala nang laman yan. Makakuha na styro ng quick start guide na hindi natin kailangan. Ito, kakailanganin mo to lalo na kung i-mount mo kasi yan, didikit mo lang yan tapos bubutasin mo para meron ka ng guide. Ano to? Public license. Siyempre, meron kang adapter. Parehas pa rin to. Di ko alam tawag dito. Tas yung normal na adapter. Yung Xiaomi kasi USB na tapos Type-C. Yung medyo pagkakaiba nila. Ito yung sinasabi ko ayun. So dito madidikit yan. Ang ganda, black rin. So talagang lalo na sa mga yung black yung room nyo or medyo madilim yung room nyo para tago yung CCTV. Mas maganda yan. So may kasama kang ganito, parehas lang yung kulay. At yung main event which is itong tapo. So halos parehas naman ng itsura. Okay. Parehas lang itsura, no? Okay, so set up natin. Tingnan natin kung may pinagkaiba. At
Habang nandyan yan, mabilis na. Uy, umiikot siya. Mabilis na thumbnail. Yan. Okay. 1, 2, 3. CCTV. Okay. Okay, so set up natin. Bago natin set up, syempre saksak pala muna natin. Itong box tapon na yun, recto eh. Tapon. Ito, meron yung set of video. Yan, just in case na kailangan nyo. Pero makikita nyo sa online. Pero ito na nga, papakita ko na sa inyo paano mag-setup din. Ayan, wala naman laman masyado to. Download app, mounting kit. Ayan, yung LED indication. Uy, ay hindi nakikita, sorry. Ayan. So, sa likod, ito yung sinasabi ko, pang butas. Appearance, yun lang. Wala to, tapon na rin to. Ito kailanganin natin yan, so tatabi natin. Uy, gumugulong. Saksak ko lang. Oops. Ay, shit, di ko na tinanggal. Di kasi abot ayos lang. Okay, so plugin natin. At bago ko pala i-plug, medyo madumi. Andito yung yung SD card, yan. Tapos ito yung reset button. Yung sa 310 kasi or sa 310 na 300, kailangan mo pang baklasin, kailangan mo pang screwdriver. Ito kasi since pang indoor to, yun lang, hindi mo na kailangan masyado no. Tapos hindi ko sure or hindi ko matandaan kung na-share ko na. Pero yung mga tapo kasi, medyo nagka-issue sa Dico. Ang malupit pa dun, ang tapo at Dico is since pareha sila sa under TP-Link eh. Pero kasi nagkakaproblema silang kumonek. Like, pag nakakonect sa mesh. So, yung ibang tapo, hindi ko masabi kung luma lang or bago. Kasi halo eh. May bago akong mga CCTV na hindi nagko-connect. Meron din akong luma na hindi nagko-connect. So, ang ginawa ko, para maayos yun is kinonect ko yung Ryuji na para sa ibang network. Anyway, okay, so setup natin. Yan, pag red-green na yan, red-green na yan, ibig sabihin, pwede ka na mag-connect, pero hintayin lang natin. Nag-iikot, umiikot pa. Okay. So, check natin kung ko-connect. So, add device. Tapos, indoor, dati kasi walang ganito eh. So, click mo lang yun to, tapos add device. And then, well, ito kasi is indoor camera, pero kung iba nga yan. Nandito naman yan. So, indoor cameras at C211. Ayan, C211. Click mo lang. Red-green na yan. Oops. Yan, red-green. Okay. Already red-green. Tapos, punta tayo sa Wi-Fi. Ay, mali. Sorry, mali. Close. Tingnan natin na. Lumabas na eh. Pero dapat hindi yan. Hindi magkoconnect yan sa shift natin. Wait. Okay. So, ito yun. Malamang sa malamang dahil ito lang naman yung bukod tanging tapon lumalabas. Connect natin. At once connected, okay. Balik tayo dito. Yan, found it. Tutunog dapat to. And, select mo lang yung network. Pag naka-mesh ka, mapapakita ko na lang din sa inyo. Yan, pag naka-mesh ka, yung kung ano yung yan, malalabas yan. Steve Peggy, kasi yun yung network ko. Lalabas yan pare-parehas. So, kahit ano naman dyan, since naka-mesh ka, Connecting to Wi-Fi. Yun yung hinaantay natin. At hindi nagko-connect yung ganyan. Parang nanginginig. Masyado ako napadikit sa lamesa ko. Wi-Fi connected. Okay, so, connected na. Okay. So, tulad ng inaasahan ko, gagana siya kasi since out of the box siya at nag-connect sa mesh network ko. Pero again, yung iba kong tapo, yung ibang CCTV, hindi nagko-connect. Hindi ko pa rin ma-figure out until now. Nag-check na ako sa mga ibang sites and all. So, lalagay natin yung to dito. Master Jap. Dahil dito. Uy! Mali. Back. Pero pwede mo naman palitan in case. Pag nandun ka. So, home. Custom na. Oops. Home. Tama.
And then, ito, yung lagi kong pinipili. Next. Okay, sounds good. Skip. Pwede ka naman kumuha nito. Hindi na ako kumuha kasi may SD card naman halos lahat. Wala lang. Pero yan, pwede mo nga try. Free 30 days. Hindi ka na kinuha yan. So, okay, got it. Update time, got it. So, check tayo ng isa na mabilis. Ito na lang sigurong itong itong sa labas na lang, patio. Okay, so kasi alam kong medyo matagal na to eh. So, yung firmware nito, mapapansin nyo, is 1.3.9. Version na yun. 38024 blah 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 455. Pero, itong isa natin na bago, welcome, okay. Ano daw? Naririnig ko yung boses ko. Okay, so yung itsura niyan. Hindi naman siya ganun kapangit, pero pwede na. Nag-echo kasi dahil dito sa camera. So, firmware 1.3. So, update tayo. Kung mapapansin nyo yung latest niya, yung current firmware niya is 1.3.7. Pero itong bago 1.3.11. So, yun nga. So, feeling ko may mga parang mga version din to. Pag mas luma yung model nyo, parang may certain limit lang or for certain firmware version lang na ma-update. Pero anyway, so itong atin is 1.3.11 ang magiging update. So kung may bago man dun, hindi ko rin sure. Pero ang sabi dito is optimize stability of Wi-Fi connection. Well, sana. Kasi ang issue ko sa ganito, lalo na may mga oras sila ba, Shopee, dumating yung Shopee, di ba? Pag ba't nag-autofocus, man? Wait. Oh, wala. Wait lang. Sige, pero mamaya ako na-use. Yun nga sinasabi ko. Ay, nag-autofocus kasi. Dahil dito yan. Oops. Mamaya ako na-ayusin yun, pero going back, yung sinasabi ko, oops, ay updating pa. Halimbawa, i-click ko lang. Usually, tumatagal lang ng 3 to 5 seconds mag-connect para makita ko yung CCTV. Pag umaga, napapansin ko, pag medyo... Hindi siya umaga, actually random. Minsan may oras na magko-connect siya ng after 15 seconds, 30 seconds. And wala lang, medyo natatagalan ako kasi dapat nga 3 to 5 seconds usually nakakonect na ako dapat. Since mabilis naman yung network ko, mabilis naman yung internet as well. So, yun. Ewan ko kung may bago dito, pero again, yung version itong bago is 1.3.11. Hindi ko maback kasi baka maputol yung firmware update. So, pakita ko sa inyo siguro after nung isa. After nito matapos yung iba. Kukuha ko ng medyo mas luma-luma pang CCTV. Alam ko yung sa kwarto medyo luma rin yun. So, tapusin lang natin to. Feeling ko up na. Ayun, nag-reboot na. Okay. Nag-check na ako. Na-check ko na lahat ng CCTV. Wala talaga. Ang version lang talaga nung iba, or halos lahat sila, is 1.3.9. Even though magtadta rin natin ng check for updates. Lagi kasi ako nag-check nito. So, wala. So, isa lang yung bukod tangi. And ito yung bago nating CCTV. Ito. Yan. Nandito. Ayun, 1.3.11. Yan. So, updated na siya. Okay. So, dito na natin tatapusin. Kung bibili ka ba, kung mas updated. Balitaan ko kayo kasi nga, tulad nga ng sabi ko, nagdi-disconnect yung iba. Pero siguro sa update na to, or sana merong mas maayos to. O yun lang, dito na natapusin. Bye-bye and babu.